masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Ito po'y salitang napakaganda sapagkat ang pagkakabanggit ho dyan, pagkaligaya ng mga magkakapatid na tumatahan magkakasama sa pagkakaisa. Sapagkat mayroon pong magkakapatid, tumatahan, magkakasama, hindi naman nagkakaisa. Pero yung magkakapatid, sama-sama sa isang tahanan na mayroong pagkakaisa, napakabuti. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Kung titingnan natin yung mababaw na salin, ang salita ng Diyos, napakagandang tingnan ang mga mamamayan ng Diyos na namumuhay ng may pagkakaisa. Dinidescribe lalo na sa araw-araw, sa paraan ng ating pamumuhay, magkakasama sa isang pamilya, magkakasama sa isang iglesia, makikita na sila po ay nakakaisa. Isa po itong kapuri-puri sa paningin ng Diyos. Ano ba ang konteksto? Ano ba yung historical context? Bakit binanggit ito dito sa aklat ng awit na sinasabi ay napakaganda ng pagkakaisa? Kasi may mga nagkakaisa din pero hindi angkop. May pagkakaisa na hindi angkop sa kalooban ng Diyos. Kung inyong tatandaan at kung inyong naaalala, sa panahon ng paglalakbay ng Israel mula sa pagkaalipin, ay meron din isang pulutong na nagkaisa din sila para kontrahin at ibagsak ang leadership ni Moises. Kaya nga, the propriety of this unity. Ano ho ba ang kagandahan? At bakit kailangan ay naaangkop na pagkakaisa? Yung pong pagkontra, nakakaisa para ibagsak ang isang organization, nakakaisa man sila. Subalit, this is not the right unity. Ang pagkakaisa ay kailangan sa lahat ng samahan, organization sa ating panahon. But there is unity against God. Hindi ho yan ang ating pag-aaralan. Alam natin, ang mga rebelde sa loob ng church ngayon. Pero kung titingnan ho natin sa panahon ni King David, sa panahon ni Haring David, bakit nabanggit niya ang mga salitang ito? Ano po ba yung tinatawag po nating historical context? Ay itinuturo ho na kasaysayan sa buhay ni David ay mababasa po natin sa dalawang aklat na pareho po ang pagkakaulat. Unang Samuel chapter 5 verses 1 to 3. Gagamitin ko po yung malabaw na salin, ang salita ng Diyos. Tagalog Contemporary English Version. O ang lahat ng lahi ng Israel ay pumunta kay David sa Hebron at sinabi, kadugo niyo po kami. Ibig sabihin, merong mga tao pumunta, sinadya mismo si David, nagpakilala na sila po ay mga kamag-anak ni David. So ano ba ang nangyari? Tingnan natin yung verse 2. Mula pa noong una, kahit si Saul pa ang hari namin, kayo na ang namumuno sa mga Israelita sa kanilang mga pakikipaglaban. At sinabi sa inyo ng Panginoon, ikaw ang gagabay sa mga mamamayan kong Israel. Gaya ng paggabay ng isang pastol sa mga tupa niya, ikaw ang magiging pinuno nila. So narito po ang pakiusap, request ng bayan ng Diyos kay David. Binabanggit at hinihimok po nila si David para siya ay mailagay sa isang posisyon. Isa pong kalagayan, isang posisyon na napakataas na kahit minsan ay hindi niya pinangarap ni hindi pumasok sa kanyang panaginip. Alam ho natin mga kapatid, mga giliw na taga-subaybay, ang kasaysayan ni David na halos itago siya ng kanyang tatay. Di ba naghahanap ng mga magiging mandirigma ang lahi nila. Abay, inilabas ho yung mga kapatid niya. Kumbaga, kinahihiya ng tatay. Parang walang alam gawin. So yan po yung isa sa hindi makakalimutan na nangyari sa buhay ni David. Subalit, bilang isang kabataang pastol, ay ginabayan siya ng Diyos kung kaya't sa pamamagitan ng kanyang ginagawa or pagpapastol, ay kinakitaan po siya ng katapatan, loyalty, at yung pong kanyang malasakit sa kanyang inaalagaang mga tupa. Kaya nakagawa po siya ng mga memorable na mga bagay. He has done good things as a characteristics of being a king. So, yan ang dahilan mga kapatid kung bakit the Israel are giving thanks to David. At ang sabi ho riyan ay gusto po nila na siya ang maging pinuno nila. Alam ho naman natin mga kapatid, binanggit nga dyan ay nauna muna si Saul na naging hari bago si Haring
Haring David. Verse 3, kaya roon sa Hebron, gumawa ng kasunduan si David sa mga tagapamahala ng Israel sa presensya ng Panginoon. At pinahira nila ng langis ang ulo ni David bilang pagkilala na siya na ang hari ng Israel. Ang pagiging hari, mga kapatid, ay hindi ho basta-basta. Ito ay bayan ng Diyos. Marami ang gustong makakuha ng ganitong posisyon sa panahon nila. Subalit alam po nila na ito ay inihahalal. At narito ang isang lingkod ng Diyos, isang pastol ng tupa. Doon siya nakilala, ay biglang nairekomenda na maging hari ng Israel. Mga kapatid? Kaya doon sa punto na yon, doon sa pangyayaring iyon, ay nakita ni David ang pagkakaisa ng kanyang bayan. Naitalaho din yan sa aklat ng unang kronika, chapter 12, verse 38 to 40. Sa Magandang Balita Biblia, ang lahat ng ito ay handang makipagdigma at nagpunta sa Hebron na iisa ang layunin, gawing hari ng Israel si David. 3 araw silang kumain at uminom nakasama si David sapagkat sila'y pinaghanda roon ng kanilang mga kababayan. Ito yung may kinalaman sa binuong kawal ni David. Kung ating babasahin ang mga naunang chapter, ay meron pong mga binuong mandirigma si Haring David. Ito yung isang nakita po nilang napakagandang katangian bilang isang hari. Kaya kahit hindi siya hari, ay meron na po siyang malaking contribution sa kaharian na pinangungunahan ni Saul. Kaya nagkaroon po sila ng celebration. At ang sabi sa verse 40, maging ang mga taga-kalapit bayan ng Isakar, Sibulon, Naphtali, ay nagdala sa kanila ng pagkain. Dumating sila roon, nadala ang mga asno, kamilyo, bisiro, at puro, at sari-saring pagkain, tulad ng harina, igos, mga kumpol ng tinuyong ubas, alak, langis, mga turo at tupa. Nagkaroon ng malaking pagdiriwang sa buong Israel. Ito yung nakita ni Haring David, mga kapatid, na nakita niya na halos iisa ang isinisigaw ng bayan. Ang sabi niya, napakabuti, napakaganda ng magkakapatid na tumatahang magkakasama sa pagkakaisa. Amen po ba, mga kapatid? Kasi kung titingnan natin ang church ngayon, sabi ng mga Bisaya ay ambot, aba ay iwan. Marami bang mga Bisaya dito? Tingnan, daghan lagi. Kung titingnan natin ang ating panahon, ang church sa kasalukuyan, marahil kaya iginawa nyo ninyong team ito sapagkat kailangan po talaga natin ito. Kaya nga, minibigyan ko po kayo ng background. Sa panahon ng Israel, alam natin ang daming kontrabida. May mga hari na naihahalal. Meron pong mga hari na, ano nangyari? Ay naging masama. Si King Ahaz ay talagang ahas, mga kapatid. At meron pong mga hindi naging tapat na hari. Kaya nga dito sa kanilang pagkakaisa, alam natin na si Haring David, baga may meron pang mga sumablay sa kanya pong buhay tulad ng pagkakagusto sa ibang babae. Subalit yung leadership na kanya pong ginawa ay naging napakaganda. Sa ating panahon ngayon, mga kapatid, tayo ang sentro ng atake ng kaaway. Na kung titingnan natin ang church sa kabuuan, kahit na sa bawat lokal na iglesia, bawat misyon at konferensya, hanggang sa division at general conference, ang daming naninira. Marami pong nakakaisa, iba't ibang grupo, nakakaisa para sirain ang church. Kaya kung si David siguro ang makakita sa ngayon, ang pangit ng bayan ng Diyos, hindi nagkakaisa. Sa halip na sabihin, napakabuti. Alam nyo, ito ho, mga kapatid, kung kukumustahin ho natin ang pagkakaisa ng church ngayon, wag ho tayong mahiya. Kasi hindi naman ho tayo ang tinatamaan, kundi yung katabi natin. Tingnan nyo, bakit nabanggit ito? Sa Seventh Adventist Church bilang bayan ng Diyos, ay meron pong mga hindi magandang karanasan mula noon hanggang ngayon. Ito, tingnan nyo po, maganda po talaga ito na tema natin ngayon. Aywan ko kung na-share na ho sa inyo ang mga ganitong mga link ng video. Mapapansin ho ninyo dyan, nakikita nyo, Adventist Ecumenical President. Ito ho ay
isang uri ng panunuya. Tapos meron dyan, Ted Wilson, paganism. Di ba? Ito naman isa. Ted Wilson tried to defend ecumenical charter between SDA Church and Catholic Church. Nakakalungkot mga kapatid. Ang dami kong natatanggap. Kahit pa paano nagiging sumbungan din naman kami. Sumbungan ng balita galing sa mga marites. Brother Johnson, ganito raw ang church. Brother Johnson, marami po akong nakakausap, hindi lang ho isa. At ang nakakatakot ho doon, sira na lang ang kanilang tiwala sa church. Makikita ho natin na nagkalat sa social media yung pong mga fabricated na video edited para pasamain ang church. Kapatid, kung tayo ay isa na papadalhan ng link na yan, ay huwag ho kayong basta-basta maniniwala ha. Napakaraming conspiracy theory na nagkalat ngayon. Kung ano man yung mga balita na hindi naman lumabas sa ANN, Adventist News Network, o doon sa SeventhDayAdventist.org na mga article, wag ho ninyong paniwalaan. Tingnan po ninyo yung dalawa pong nauna dyan. Iisa ho yung nag-upload niyan. Iisa po ang nag-upload niyan, Amazing World Ministry. Sino ho ba yan? Pag pinanood nyo po itong Amazing World Ministry, abay, akala mo talaga ay Adventist na tunay. So tingnan ho natin mga kapatid. Sabi nga ng mga Seventh Adventist Local Conference, nang matapos na ho yung printing ng aming libro, ang dami na pong basher na sa akin. Ang dami nang nagagalit dahil sa libro. Kasi po, lahat po ng aming na-encounter ay inanagay na ho namin dyan yung kanilang mga maling mga akala, haka-haka, paninira, itinuwid na po namin. Kaya ang dami pong nagagalit sa amin. Ang gagawin ho ninyo, mga kapatid, kung kayo po ay napadalhan nito, na parang si Ted Wilson ay napakaburara, yung ating presidente ay napakawalang ingat, bakit kasi sumama dyan sa ecumenical movement na yan? Kaya tuloy, siya na raw yung presidente ng ecumenism. Ang gagawin ho ninyo, isi-search nyo, ay may internet na ho ngayon, ay talagang kawawa na lang ang maniniwala sa bali-balita ng mga marites. Ito, titingnan po ninyo. Sinearch ko, ecumenical movement, SDA stand. Bali, simpleng word lang para i-search. Kasi hindi ho totoo na walang ingat ang ating mga pamunuan. Lahat ng issue na ibinabangon, may sagot ang General Conference. At kung makikita ho ninyo dyan, nung tinype ko po yan, ay ito po ang lumabas, mga kapatid. So, meron diyang Adventist.org. Ang klinik ko po, why Adventist participate in UN and ecumenical meetings. So, andyan yung picture ni Ted Wilson, pero may explanation ho dyan sa baba. At least yung explanation atin, hindi galing doon sa nagkakalat. Wala kang maaasahan doon, mga gil na taga-subaybay. Kaya nga, meron ho diyang nakasulat. Pagkatapos na in-explain ay how to relate to others. Kung atin pong babasahin po dyan, Seventh Adventist believers shower me with questions when they learn that I have presented the Adventist Church in the United Nations and at meetings of Christian ecumenical organizations. How exactly do Adventists view Christian unity, interfaith relations, and ecumenism? They ask, why do Adventists choose to accept and maintain only observed status and not membership among Christian ecumenical organizations? Why do Adventists choose to mingle with other Christian and non-Christians while abstaining from becoming members of organized Christian and religious ecumenical bodies? Ang sabi po dyan sa bandang ibaba, my answer is simple. It is legitimate for all people of goodwill to unite, to save lives, to protect lives, and to affirm the importance and sacredness of life. It is even urgent for all people to partner to make the world, this world, a better place for all human beings, contributing to better health, education, and humanitarian work in all dignity, freedom, justice, peace, and fraternity. So, kung hindi ho tayo hahatol agad, papakinggan ho natin yung side nila, meron pong explanation.
At alam niyo ba, tayo bilang mga Seventh-day Adventist, bagaman pinagbibintayan tayo ng mga offshoots na hindi natin pinapahalaga ng sulat ni Mrs. White, bintang lang naman yon. Inilalagay lang natin sa tamang posisyon ang sulat ni Mrs. White. Hindi yung bawat tatayo tayo dito, puro Mrs. White na lang. Hindi ganon. Sabi ni Ellen White na the Bible and the Bible alone should be heard from the pulpit. So, suportahan lang natin ang sulat niya. Ito po kasi yan, ang karugtong, how to relate to others. Seventh-day Adventist Church co-founder Ellen G. White offers practical advice in the art and science of relating to Christians from other denominations. Here are 3 pieces of advice. So, ibig sabihin, kinuha ni Ted Wilson ang kanyang decision sa spirit of prophecy. Ang sabi ho dyan, ano pong kinuha niyang quotation galing kay Ellen White? Do not denounce other denominations when some who lack of spirit and power of God enter a new field. They commence denouncing other denominations, thinking that they can convince the people of the truth by presenting the inconsistencies of the popular churches. So, ibig sabihin mga kapatid, ang payo ni Ellen White, huwag daw natin tutuligsain yung ibang denomination, lalo na kung hindi naman debate yung topic doon. Kapag ang ilan nakulang sa espiritu at kapangyarihan ng Diyos ay pumasok sa ibang bagong larangan, sinimulan nila ang pagtuligsa sa ibang mga denomination, iniisip na maaari nilang makumbinsi ang mga tao sa katotohanan sa pagitan ng paglalahad ng mga hindi pagtutugma ng mga sikat na simbahan. Ano ang mangyayari ho mga kapatid? It seems necessary on some occasion to speak of these things, but in general, it only creates prejudice against our work and close the ears of many who might otherwise have listened to the truth. So, ibig sabihin, alam nyo, kilala nyo kami bilang mga apologists. Pero ang primary nature ng aming programa ay apologetics, ibig sabihin sumagot. Kung mapapansin nyo, hindi ho kami nagkakalkal at nangingialam ng mga ito banata natin to. Hindi ho. Basta tinulig sa yung Adventist, i-explain natin ang sagot natin. Ganun ho, dinidepend natin. Pero kung mandadayo ka lang, wala ka nang gagawin kundi maghanap ng debate at pagkikipagtulig saan, hindi ho pinapayo ni Ellen White. Bagaman, ang sabi niya, pag hindi maiwasan, yung tayo na mismo, pwede naman, pero sa maayos na paraan. Subalit, ang punto ho dito, kapag naroon sa ganong larangan, ang pinagbasihan ng ating pamunuan, mga kapatid, baka kasi kayo ay napadalhan na rin ito, maninigative kayo sa mga leader natin, ay nako, ang hirap kayang humusga. Ang hirap magsalita na nakakita ka ng video, nakakita ka ng picture, gawa-gawa lang, tapos sinulatan, may text doon, ganito, ganyan. Alam nga naman maniwala tayo kaagad. Kailangan natin mag-search. Kasi nga, itong iglesyang ito ay sentro ng atake ng demonyo. Sabi ng iba, ang gulo-gulo para sa Seventh-day Adventist, kanya-kanya. Tama, kasi ito nga ang inuusig ng kaway. Kasi kung may unity na kaagad doon, hindi yan. Kasi pag tinignan natin, pinag-aralan natin ang bayan ng Diyos, talagang ito po ay sentro ng atake ng kaaway. Ito ho yung Amazing World Ministries. Pag nakakita ho kayo ng mga programa sa YouTube, sa Facebook, sa television, na may ganito pong logo, yan, yung dati hong logo ng Seventh-day Adventist, ibig sabihin na logo na yan. Ibig sabihin, hindi yan pure na Adventist. Kasi ang pure na Adventist, sumusunod sa pamunuan. Yung bagong logo natin, yung pong mga nagtatangkilik nito, mga offshoots po yan. Anong gagawin yan? Para makakuha ng mga kapatid mula sa loob, papunta sa kanila, sisirain yung ating leadership. Kaya nga sabi ko, very timing yung inyong oneness in Christ, pagkakaisa. Kasi ginuguluho talaga tayo ng kaaway. Ito po yan, yung speaker nila. Marami na pong mga follower, marami na pong mga viewer na revive sa programa mula pa sa tinig sa ilang hanggang sa pag-aralan natin ministry. Marami na po ang na-revive na mga kapatid po natin sa ibang bansa na matagal nang lamlamid sa panampalataya. Nung sila po ay na-revive na at naging active, babanatan ngayon, papadalhan, makakatanggap ng mga article, hindi totoo ang Trinity, walang Holy Spirit, kailangan mong mag-vegetarian, bawal, abomination, magluto ng Sabat, at kung ano-ano pa. Nako, may mga references. Ikaw, walang alam. Puro TikTok lang. Hindi naman nakikinig sa mga programa ng Hope Channel. Hindi naman nakikinig sa programa ng mga Adventist. Kung ano-anong pinapanood. Anong magagawa ho natin pagka nandyan na yung mga lobo?
Wala. Nako, ewan ko kung manonood. Mga kapatid, nito lang nakaraang Huwebes. Isang church, hindi ko nakabanggitin. Na-invite po ako sa kanila. Tinapi ko po yung 144,000. Aba ay tulog-tulog. Wala. Napasok ng David dyan. Sila ang 144,000. Hindi naman nakinig. Ayun, kailangan ko pang puntahan. Pero wala na. Naligaw na. Kaya nga talaga, alam niyo po mga kapatid, ito ang sakit ng ulo ng bawat lokal na iglesia, yung galing sa atin. Hindi naman nakakahikayat sa atin yung mga born again. Kung nakahikayat yan, iba ho ang dahilan yan, hindi doktrina. Maniwala kayo. Kung may kayo namabilitaan kayo nag-born again, hindi ho doktrina dahilan nun. Iba ang dahilan nun. Pero itong mga galing sa atin, hindi man nagpapakilalang hindi kasama natin, mahirap mga kapatid. Tingnan nyo po itong mga ganyan. No? Tapos papadalahan ka niyan. Ayan, sabi ng mga Seventh-day Adventist Local Conference, itong mga RITI 9 dati, pero hindi na ayaw, galit na pag tinawag na RITI 9. Hindi na kayo ang tunay na Seventh-day Adventist kasi wala kayong church. Itong rehistro, Seventh-day Adventist. Tapos, General Corporation, walang church. Kami ang Seventh-day Adventist Church. Narinig nyo na yon? Ito ang mga ebidensya. Tapos, papirmahin kayo sa baptismal questionnaire. Aanib kayo sa Seventh-day Adventist Church. Pero, ang rehistro ninyo, wala namang church. Niluluko kayo. Ganon, no? Ay, ganon. Oo nga, no? Bininta na daw ni Ted Wilson. Ayan, nagpirmahan, no? Gumawa na yata ng deed of sale. Bininta na ni Ted Wilson sa Roman Catholic ang church. Ay talaga namang bunggang-bunggang pagkamarites Nung buhay pa si Brother Jerry, ay alam naman ng karamihan na kami nag-Bible study kay Brother Cesar Montano. At the same time, yung anak niya, si Jigo Montano, kasi siya dapat ang director sa pelikula ng Iglesia ni Cristo. Pinapaturuan sa amin makipagdebate si Jigo kasi siya ang gaganap na batang manalo. Englishero, tinuturuan namin. Sabi ng bata, hayaan mo na yan si Dad. Gusto kong malaman ng kahulugan ng binabasa natin. Nauwi sa Bible study. Picture dito, picture doon. May nahagip na soft drinks doon sa upuan. Apay, binanatan kami, binuli kami. Yan ba ang mga Adventist na umiinom ng soft drinks? Pati ko, ba't may soft drinks nga pa doon? Hindi ko naman alam yon. Siguro yung lumang-luma na yung bote na yun. Nahagip lang ng picture. Tapos magkakalat ngayon ang mga Adventist na walang alam, maniwala ka agad. Paano tayo magkakaisa niyan? Mayroong nagbalita ng ganitong doktrina. Nagtanong, hindi naman sa church. Hindi naman nagtanong sa pastor, hindi naman nagtanong sa layman. Ang tinanong yung naninira. Ano sasabihin? Di sira. Di ba? Marami naman tayong mga programa. Yung iba, meron pang mga leader, hindi interesado sa mga seminar. Pag nagsinabing convention ng mga Sabbath school, ng mga elder, ay hindi naman pumupunta. Kaya tuloy yung mga bata, mas marunong pa. Kasi masipag umaten. Paano nga naman mangyayari yung unity, mga kapatid?